ang talaga nilagay namin doon, unquestioned ang integrity at ability. Kaya hindi siya lagi nananalo. Talo sa Roppongi, talo sa Brillante Versiorac, talo sa Customs Reorganization. They called it as they saw it. Kaya dito, kung may mangyari kay Rene, either ma-evict or ma-censure, that will have a good effect on the others na tama na yung utang na loob. Magtinong na tayo. Let's call it as we see it. Kaya yan, if we will have to invest time and effort, so be it. Dahil yung pangkalahatang epekto niyan, mababalik noong araw na ang importante for us lawyers to know the law. Ngayon, ang nangyayari, mas importante to know the judge. Maraming salamat po, Senator Isag. Tawagin naman natin si Deo. May katanungan po siya para kay Sir Conrad. Sir. Hello. Magandang hapon ho. Tanong ko kung sakali yung makwit si CJ Corona, ano pong magiging political effect nito kay Presidente Aquino? Yan lang po. Sinabi na naman ni Presidente yung tinanong na si Presidente niyang question na yan. Ang sagot niya nga, it will be next to impossible prosecuting si Gloria kapag ka na-acquit si Corona. That will be the implications. Tapos on the whole, I think, mawawala ng gana talaga, we'll lose confidence that we can ever curb corruption kapag ka na-acquit si Corona. Pero ang sinasabi ko rito, actually I'm a little worried about yung mga rallies na convict Corona. Kasi ako personally, I think ang dapat na panawagan, hindi convict Corona, hindi let the truth come out. Ang disaffection ko din sa Supreme Court, hindi pa yung ang disaffection ko sa Supreme Court, yung ang daming bawal pag-usapan yung corruption, bawal buksan yung dollars, ang daming bawal lumabas yung mga Supreme Court personnel para mag-testify na may bias si Anong pwede niyong pag-usapan under those circumstances? Hindi mo pwede i-take up si Basa. Kasi bawal din yan, irrelevant sa Supreme Court. Napakakitid ng basihan ng mga senator judges kung dapat siya i-convict o i-acquit. Wala kang basihan kasi walang lumalabas. So, sinasabi ko lagi na dapat natin tutukan, the pressure that I want put to bear on the impeachment court is, let the truth come out. Palabasin si Corona dyan, pagkatapos buksan yung dollar accounts, walang itatago. Kung ganyan ang mangyayari, then I can accept whatever outcome. Basta at least may basihan na malinaw. Hindi yung nag-judge kayo, anong pinagbasihan nyo ng judgment nyo? Lahat nga bawal So yun, I think hindi tayo dapat mawala ng gana dun sa impeachment. Nakakawalang gana in one sense. Kasi pag kinumpare mo nga, the real discussion is happening outside the impeachment court. Doon pinag-uusapan yung mga substantive issues. Hindi sa loob ng Supreme Court. Dapat ang ating intervention is we compel the impeachment court to take up substantial issues. Not yung mga marginal ones. Gusto ko lang balikan itong mahalagang sinabi ni Sir Conrad, no? Parang itong Supreme Court ay balot sila ng misteryo, no? Gusto kong tanungin itong ating historian, si Miss Gloria. Historically po ba, ang Supreme Court ay talagang medyo hindi na pag-uusapan, walang nabubunyag na mga kontrobersiya in the past? Pinakamatindi ngayon yung sinasagawang paglilitis sa kasaysayan. May mga kaso na yung mga justices natin ay meron ding mga questionable, pero ito ang pinakamalala sa lahat. At sa punto de vista ng mga historiador, yung dokumento na manggagaling dito ay ang resulta na magagaling dito, ma-acquit man siya o hindi, ay magiging mapagpasya sa tunguhin ng bansa sa kinabukasan, no? Public accountability, paano yung public trust, no? Paano yung tiwala ng mamamayan sa isang sangay ng pamahalaan. At ang punto ko lang,
kay mahaba ang proseso, kailangan hindi tayo manawa. Kasi sa kasaysayan, mahaba man ang kasaysayan, lalabas at lalabas ang katotohanan kahit wala na tayo. Kasi kadalasan lumalabas ang katotohanan, 50, 100 years wala na tayo, pero nandoon ang katotohanan. Tanungin ko lang, follow-up na yung base sa kasaysayan natin, di ba nung mga nagkakaroon ng mga paglilitis, nagkakaroon din ng parang people power noon, hindi ba? Oo, nagkakaroon din. Isang halimbawa, yung paglalaban ng Magdiwang Magdalo nung panahon ni Andres Bonifacio, no? May mga matitinding pag-aaway, no? Patayan pa nga. At yung trend na yon, nadala natin hanggang dun sa Malolos Congress. Doon sa Malolos Congress, matindi yung pag-aaway, no? Matindi. Pero kung titingnan natin, sino-sino yung mga nagdidebate, sino-sino yung mga nag-aaway. Wala doon yung mga mamamayan. Kadalasan yung nandoon sa pwesto. So, yung involvement ng mamamayan through the years, nagsimula nung pinakamatingkad nung panahon ng martial law hanggang sa kasalukuyan, makikita natin. Gusto kong balikan itong sabi ni Sir Conrad na maraming bawal tungkol sa Supreme Court, mga bawal malaman. Si Carl, gusto kong tanungin, anong nararamdaman mo na this time around nakapagtestigo ang isang empleyado ng Supreme Court this week for the defense, samantalang yung process server na sana ipatatawag ng prosecution panel at yung security guard ay in-invoke ng Korte Suprema itong judicial privilege? Nakakainis lang po na sana, for me, sana kung yung ano yung standard mo for your defense team, sana yun din po yung standard for everybody. Kasi tulad po nung, kunwari, kay Sister Flory, dati pa nila sinasabi na mayaman naman kami, mayaman naman yung pamilya namin. So, bakit nyo kami hinuhusgahan? So, ito na nga, may kapamilya na may mga gustong sabihin, ayaw daw, kesyo irrelevant. Di ba kayo nga mismo nagsabi na relevant yung family kasi nga sila yung source of the funds, yung Basagidote, etc., etc. Tapos yun sinasabi nyo irrelevant. So, napaka-inconsistent lang. Parang hindi naman namin ako personally, hindi ko mahuhusgahan agad kung may mali siyang ginawa. Pero to arrive at the truth, bakit hindi consistent yung mga standards? Tanungin ko lang, no, si Senator Sagisag, did you find Demetrio Vicente a credible witness? But I cannot really make a judgment in the sense na I did not watch the entire proceeding noong kasi I had other things to do. At so ang nakita ko lang doon is snatches. So it's better left really to the senators, judges, who saw the demeanor. Pero yun nga, I mean on the basis of what I saw in snatches and what I read, parang medyo unlikely yata. But it does not mean na hindi nangyari yon. Na isang transaksyon more than 2 decades ago, hanggang ngayon di pa inaayos. That happens. I mean, minsan nalilipat yung titulong mabilis. Yun ang karanasan ng... Pero yung tax declaration, halimbawa, ilan sali na, hindi pa kaya yan, kung sino man na nagsisinungaling, sana tamaan ng kidlat. No? Pero sa ngayon, talagang hindi natin mahuhusgahan pa. And ako naman, hindi pa nakaka-boundary nung araw na yun. Kaya trabaho pa pasilip-silip lang. Nako, para po sa ating mga manonood na busy, katulad ni Senador Sagisag, meron pong replay itong proceedings, itong pagliliti sa Senado. Every session day po yan, 9:15 ng gabi. Gusto ko lang dumako kay Attorney Trixie, pakipaliwanag po sa amin yung konsepto ng judicial privilege kasi lagi po itong nababanggit dito sa mga testigo na pinapatawag sa Senado. At sino po ba yung maaring mag-invoke na ito and on what instances pwedeng i-invoke ito? I'm sorry, judicial privilege? Oo, yung, di ba, sinasabi nila na yung mga Supreme Court justices hindi maaaring tumestigo dahil because of judicial privilege. I see. What was at issue here is whether or not
the Senate Impeachment Court could issue a subpoena, for instance, to a sitting Supreme Court Justice to testify. So, whether or not pwede magbigay ng compulsory order. So, yun yung subpoena eh. Ang nakalagay sa subpoena at the bottom of that is, fail not under penalty of law. So, ibig sabihin nung pag sinabpina ka, pag hindi ka pumunta, pwede kang i-contempt. So, pupwelsahin kang pumunta. Yung mga tumestigo na galing sa Supreme Court ay voluntary. Walang process na sinerve sa kanila para magtestigo. So, makikita natin that we're not talking about different standards here. We are talking about whether or not those witnesses come under a compulsion. And that compulsion, it comes from the Senate. So, but I would agree, no, that ang nangyayari dito is that the judiciary, in particular the Supreme Court, used their power and their legal know-how to be able to come up with they've allowed, for example, witnesses from the Supreme Court to testify on behalf of the defense, whereas they denied the compulsory order for witnesses coming also from the judiciary. Kumbaga, hindi nila inalaw kunwari yung mga empleyado nila to be served with a compulsory order. But that's the heart of it. That is what the law says. Sinasabi is that hindi mo sila pwede i-compel. But if they come voluntarily, wala ring magagawa ang Supreme Court. And that is what they're saying is that yung mga nag-testify for the defense allegedly came voluntarily. I use the word allegedly because I do not know what impelled or compelled them to go. Tanungin ko lang no si Professor Casiple, how do you assess itong performance ng defense so far? Kasi nung umpisa parang lahat nagsasabi ang galing ng defense, ang galing. Now, after 4 days, how do you assess it? Pareho lang ng prosecution. Yung kagaya sinasabi ni Senadora Miriam Bambing. Siguro, mga technicalities, yung mga procedures, magaling sila. Pero kung isang layman, di ba, ako nanonood, lalagyan mo ako ng red herring na witness. Lalagyan mo ako ng isang witness na wala namang relevance sa kanyang testimony sa papikatan. Sinasayang mo oras ko, no? Yun the same way na sinasayang dati ng prosecution yung oras sa mga pambol nila, no, do sa kanilang pagko-question. We're talking of something here na siguro hindi masyadong marunong yung prosecution before. Ito masyadong marunong, sobra. Pareho din yung dating sa publiko. Para naman sa isang lawyer, Attorney Trixie, how would you assess the performance of the defense team? I think it's a matter of style. Okay? Kasi the prosecution, we can see they're young, they're well, at least their spokesmen are, no? They're young, they're good-looking, they're very media-savvy. The defense, on the other hand, they're plodders. There are two ways to litigate your case. You can be the brash, hot attorney. You put on your best evidence right away. You rattle everybody's cages and hope, especially since they're litigating before a jury. Only 11 are senators. Everybody else is a layman. So they can rattle cages, they can present evidence that even if excluded from the record, narinig na ng senators, judges. So they can push the envelope. And that has been the style of the prosecution. In fairness to them, they're brash, they're new, they're young, they can do it. And they have. Napapagalitan sila, of course. But that was the risk that they took. The defense is what we call plodders. They pile up their evidence brick by brick, like they're building a wall. So even if it's like watching the grass grow, in some instances, like presenting the city assessor to tell us the fair market value, etc.